Bumabati po ako ng isang magandang araw po sa lahat po ng mga kapatid na nasa abroad. Isang biyaya po at kapayapaan mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumating lahat. Ngayon po ay June 20, 2024 at dito po sa aking kinaroroonan sa Moosomin, Saskatchewan, Canada ay alas 10:35 po ng umaga. At maganda po ang panahon sa lugar namin, araw. Kitang-kita po natin yung asul na kalawakan, may mga ulap at ang temperature po siguro nasa mga 18 to 20 Celsius o centigrade. Malapit na po dito mag-summer, no? Kasi dito po sa aming kinaroroonan meron din pong 4 na panahon. Meron po tayong tagsibol, meron pong tag-araw, merong taglagas, yung autumn o fall, at meron po tayong taglamig, yung winter. So, nasa halos katapusan na po tayo ng spring o ng tagsibol at papasok na po tayo sa tinatawag na tag-araw o yung summer. At I think June 22 ang start ng summer. Kaya pati po yung mga estudyante, malapit na rin pong matapos yung kanilang pasok, no? Magbabakasyon na rin po sila. Siguro after June 29, baka wala na po silang pasok. Summer na po yan, summer vacation. At ang araw po dito maagang sumisikat, mga alas 5 ng umaga, maliwanag na. Tapos mga alas 10 po ng gabi bago magdilim. So mahaba po yung daylight sa panahon ito, kasi pagdating naman po ng winter, maikli lang po yung daylight. Napakaganda po ng maganda po yung panahon. Una-una, lahat ng tingnan mo ay maliwanag, right? Kasi yung araw ay sumisikat at talagang napakaliwanag at napakatagal po bago magdilim. Mas marami po tayo magagawa kasi parang yung katawan po natin gusto na pong bumangon kapag maliwanag na. At late na rin po tayo magpahinga kasi ang pakiramdam po ng katawan natin hindi pa time para matulog, kaya mas matagal po tayong gising at may ginagawa kumpara sa winter na mas masarap matulog. So iba po talaga yung liwanag at kailangan po natin ng liwanag sa ating buhay para makita po natin yung ating pupuntahan, para makita po natin yung ating daraanan, para makita po natin yung ating kapaligiran. Hindi po tayo madadapa o matitisod kapag maliwanag po yung ating paligid. Kahit na kung mayroon pong blackout sa ating bahay, napakahirap po yan kahit pupunta ka sa banyo na wala ka pong liwanag. Kaya kahit nga kandila, flashlight, o kahit na anong ilaw na pwede nating i-turn on para makita natin ang ating daraanan, napakalaking bagay. Kahit po sa gabi, meron pong ibinigay ang Diyos na liwanag. Ito nga po yung buwan na tumatanglaw sa gabi. Subalit ang araw ang siya pong major source of light. Kung bakit naman po napag-usapan natin ang tungkol sa liwanag, sapagkat ang salimutan po ngayon ay nasa ilalim ng kadiliman o
ang mundo ay nasa spiritual blackout. So, kahit saan po tayong lugar mapunta, kung tayo po ay nasa Japan o sa Australia, sa Saudi Arabia, sa London, dito sa Canada, makikita po natin, mga kapatid, kung ikaw ay nasa Singapore, makikita natin na ang tao, ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay, ang impluwensya nito ay ang kadiliman. Ang kadiliman, ito ang kasalanan, ito ang mga maling katuruan ng sanlibutan na nagkalat. Makikita po natin yan sa bawat kultura, bawat kultura po ng mga lugar na ating napuntahan. Makikita natin yung kadiliman doon. Isa na nga po yung halimbawa na aking ibibigay ay yung tungkol sa kultura ng mga indigenous people sa Alaska. Malamang hindi naman sila lahat ganoon, pero nanonood po kasi ako noong show na pamagatay Life Below Zero. Ito ay may kinalaman sa mga tao na kung tawagin ay indigenous sa Alaska. Meron kasi silang ginagawa, at least yung isang tao na aking napanood, kapag ka sila ay nag-hunting, yan, kasi part ng kanilang culture yan Diyan sila kumukuha ng kanilang ikabubuhay kapag ka sila ay nag-hunting. So, medyo sa kanilang lugar, allowed yon yung sustenance, for their sustenance, nag-hunt sila. At isa sa mga hayop na kanilang hinuhuli o hinahunting ay yung tinatawag na moose. Yung moose ay isang klase ng deer. Ito yung pinakamalaking deer species na matatagpuan sa Alaska o even dito sa Saskatchewan, sa Canada. Sa iba't ibang panig ng Canada, meron din mga moose. Malaki siya, para siyang baka, na para siyang kabayo. So marami naman yan, very lean ang kanilang meat. So sa mga taga-Alaska, yung mga indigenous people, major source of meat nila itong tinatawag na moose. So merong isang hunter na nag-hunt sila ng moose, kasama niya yung kanyang asawa, at nakahuli sila ng moose, at meron siyang ginawa doon na nagulat din ako sapagkat hindi ko inaasahan na ganun ang kanilang gawain. Pagka hunt nila ng moose, nung bumagsak na yung moose, pinaduguan, no? Pero sumaahod siya ng dugo. Pagkatapos kanyang ininom yung dugo ng moose, at saka yung kanyang asawa binigyan din niya, sapagkat yun ang tinuro ng kanyang mga magulang, na kapag sila ay nakahuli ng moose, kailangan inumin yung dugo at magbibigay ito ng lakas sa kanila upang ma-process nila yung moose. Kasi yung pagpa-process ng moose, ibig sabihin kinakatay na nila yun. Inaalis nila yung bituka, tapos iuwi nila yon, tatanggalin nila ngayon yung hide, tapos pipira-pirasuhin, titipakin nila yon, no? So bali, para sa isang indigenous person, bahagi na ng kanilang kultura yung mga aso, at sila na rin yung nagpa-process ng kanilang hunting. Kaya nga lang, ang isang bagay na napuna ko na hindi liwanag ay yung ininom niya yung dugo. So para sa akin, sa isang biblikong tao, hindi liwanag ito sapagkat ito ay against doon sa mga salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ay liwanag. Liwanag yan sa ating mga landas. Liwanag yan sa ating mga paa. Ang mga salita ng Diyos binigay kay Kristo. Si Kristo naging
tagapagdala ng salita ng Diyos, ay yung propeta, speaker ng Diyos. So, yung kanyang mga salita na kanya sinasalita, hindi galing sa kanya, kundi galing sa Ama na nagsugo sa kanya. Kaya yung sinasalita niya, ito'y liwanag, ito'y ilaw sa landas ng tao. At yung kautusan tungkol sa hindi pagkain ng dugo, ay yung pagbabawal sa pagkain ng dugo ay matagal na po nakasulat dyan sa banal na kasulatan. I think sa aklat pang Exodo nakasulat na yan, at maging sa aklat ng Levitico. Talagang ayaw ng Diyos na ang tao ay kakain ng dugo, sapagkat ang dugo, ang sabi sa banal na kasulatan, ito'y ang buhay ng hayop, at ang buhay na ito, yung dugo, ay pangtubos. Sa makatwid, ang dugo sa panahon ng matandang tipan ay ginagamit bilang sakripisyo o handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At ang pagkain ng dugo ay karumal-dumal sa harap ng Diyos. Sabi niya, itititig ko ang aking mata laban sa taong kumakain ng dugo. So ito yung pinakaliwanag, ito yung ilaw, ito yung spiritual light na ibinigay na noon pa sa panahon pa ni Moises. At ang ilaw na ito ay nananatili sa ating kapanahunan. Kung ating mababasa sa aklat ng mga gawa, I think sa gawa chapter 15, 19 to 21, nagkaroon ng confusion doon kasi mayroong mga Hudyo na gusto nila yung mga Hentile magpatuloy din na kagaya nila, sapagkat kung hindi daw yung gagawin, ay hindi sila maliligtas. Ngayon, nagkaroon ng pagliwanag doon sa issue na ito noong nagkaroon ng pagpupulong ang mga apostol at mga matatanda sa iglesia. Ngayon, sa tulong ng Espiritu Santo, ay napagkaisahan nila na huwag gambalain ng mga nagbabalik loob sa Diyos, yung mga hintil na lumalapit sa Diyos, kundi ang kailangan na lang iutos sa kanila sila'y magsilayo sa mga ikahahawa, sa mga Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, at sa dugo. Ngayon, kung gagawin to, tayo lalayo doon, ay kabubuti natin. Kaya nga, ito yung liwanag, yung spiritual na liwanag na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, na kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Kristo, hindi tayo lalakad sa kadiliman, sapagkat sa turo ng mga apostol na sila rin naman ay mga alagad ng ating Panginoong Hesus, at sa tulong ng Espiritu Santo ay pinaunawa sa unang iglesia na hindi na kailangan bigyan ng mabibigat na pasanin ng mga hintil, kundi yaon lamang talagang kailangan. At yun nga yung kahit saan man tayo naroon, nasa abroad tayo, like nasabi ko, sa Japan, sa Korea, sa Taiwan, Singapore, Canada, Australia, Saudi Arabia, London, Canada, saan man tayo lupalop na punta, kung gagawin natin ang mga simpleng kaliwanagan na ito, mga aral na ito na bibigay ng spiritual na liwanag sa ating buhay, ay kabubuti natin. So, ito ay makakaya natin sapagkat tayo ay tinutulungan ng Diyos. Saan man tayo naroon, ang Diyos ay naroon, namamagitan ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Ang Espiritu Santo ay kayang isugo ng Diyos saan mang panig ng daigdig, upang tayo ay bigyan ng karunungan din naman upang magawa natin ang kalooban ng ating Amang Diyos. Talagang maraming mga impluwensya ang sanglibutan na ito ay kadiliman, lalong-lalo na pagka ito ay labag sa Biblia. Ano mang bagay na labag sa Biblia, ito ay kadiliman.
ang mga bagay na ipinahintulot ng banal na kasulatan o iniuutos ng banal na kasulatan ay kaliwanagan. Kaya manatili tayo sa liwanag na itinuturo ng ating Panginoong Hesus at liwanag na itinuturo ng banal na kasulatan. Isa na nga sa liwanag na ating dapat napakatandaan ay yung sinabing sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pakikipagkatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Pag hindi natin pinababayaan ang ating pakikipagkatipon, maging ito ay sa pag-attend natin sa mga streaming na ginagawa sa Pilipinas o sa ating recording na ginagawa, nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos, ito ay pagpapalakas sa atin na upang yung ilaw na iyon ay magningas, right? Sa ating pakikipagkatipon para tayong naglalagay ng fuel doon sa ating ilaw. Kung ito'y gasera, lalagyan natin ng kerosene, right? Hindi natin pinababayaan na mamatay ang ilaw na yon, kundi lagi na tayong nag-fuel. Kung tayo may sasakyan, we make sure na di tayo may empty. Pag malapit na tayo sa empty, mayroon namang indicator doon sa ating sasakyan. Kung malapit na sa kailangan mo nang maglagay ng gas, o in the future baka kailangan mo mag-charge. Kasi nauuso na yung mga hybrid, mga electric cars. So, alam natin na kapag tayo ay nalolobat na, nagcha-charge tayo ng telepono, ilalagyan natin ang ating sasakyan ng gasolina o diesel upang magamit natin yung ating mga sasakyan o yung ating cellphone para patuloy natin magamit sa pagtawag o pag-text. So, alam natin kapag kailangan na nating maglagay ng charge. Kaya hindi naman ang ating kaluluwa ay kinakailangan na ating nilalagyan ng fuel. Nagre-refuel din tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating naririnig sa mga pagsamba. Kaya nga itong isa pang napansin ko sa tradisyon o kultura ng mga indigenous people sa Alaska ay yung meron sa kanilang naniniwala na sa lahat ng mga likha na ito ay mayroong espiritu. Kaya kung isipin natin kung may espiritu ang lahat ng bagay, maaaring ang gawin ng tao siya ay sumamba doon sa mga espiritu. Halimbawa, espiritu ng mga puno. At alam ko na naging ugali din nila na sila ay manalangin doon sa ibon na kung tawagin ay raven, kasi sa kanila mahalaga ang raven. Meron din silang history na katulad ng kwento tungkol kay Noah at ang baha. Meron din silang kwento na similar to Noah's Ark. At mahalaga sa kanilang kwento na yon, yung ibon na kung tawagin ay raven. So sa kapag sila ay nag-hunting o nananalangin sila sa ibon. Sa banal na kasulatan, alam natin na ang pagsamba o pananalangin o pananampalataya sa mga nilalang kaysa lumalang ay isang bagay na hindi kaliwanagan sa harap ng Diyos. Ito ito'y kabaligtaran, ito'y kadiliman. Kaya nga, kung tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesus, hindi na tayo lalakad doon sa kadiliman na yon. Tayo ay sasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang mga tunay na mananamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay dapat na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Diyan nga makikita ito ang tatak
na mga tunay na mananamba sa Diyos. Ito ang tatak ng mayroong liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo sumasamba sa Diyos na hindi nakikita at hindi sa mga nilalang o sa mga lilikha ng ating Panginoon. Loobin nawa ng Panginoon na tayo ay manatili sa mga utos ng Diyos sa pagsunod sa mga ito, sapagkat sa pamamagitan nito ay mananatili tayo sa kaliwanagan. At kung mananatili tayo sa kaliwanagan, tayo mga kapatid ay magkakaroon ng garantiya ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito po at maligayang linggo po sa inyong lahat.